Mga kapuso, mainit na usapin ngayon ang presyo ng LPG. Muli po naming paalala, nako, ingat po. Sa Dascamarines, Cavite, wasak na wasak ang isang bahay at nadamay ang iba pa dahil sa pagsabog ng LPG. Sa lakas ng pagsabog, nagkasira-sira ang mga bubong ng mga bahay. Pati ang mga pundasyon ng mga ito, halos wala nang mapakinabangan. Makikita pa ang ilang tangke at ilang gamit na tumilapon matapos ang pagsabog. Nangyari ang pagsabog sa bahay na nagsisilbi umanong refilling station ng mga LPG tank. 2 ang nasawi sa pagsabog, habang sugatan naman ang 7 iba pa. Pag-usapan natin ang insidenteng ito. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ang daming nadamay sa pagsabog na to at may nasawi pa. Ano po ang habol ng mga biktima sa ganitong pangyayari? Well, unang-una mukhang residential ang area kung saan sumabog ang LPG refilling station na yon, na nakapagtataka dahil ang mga refilling station ng LPG mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng batas sa mga residential area. And of course, for very obvious reasons. Talagang delikado ang paghawak at paggamit ng mga combustible gases tulad ng LPG. In fact, dahil nga highly combustible ang mga tangke ng LPG, sa ilalim ng fire code halimbawa, ang general rule ay 2 tangke lamang ng LPG ang allowed sa bawat household or residence. At kung lalampas kayo ng storage sa required na ito sa isang bahay, kailangan ng special fire safety clearance mula sa Bureau of Fire Protection. To be able to operate a refilling facility naman, napakaraming approval ang kailangan. Merong galing dapat sa LGU. Dapat nasa commercial or industrial zone ang isang refilling station. Hindi dapat sa residential area. Dapat may clearance mula sa barangay. Dapat din may ECC or Environmental Compliance Certificate at license to operate mula sa Department of Energy. So mukhang dapat talaga imbestigahan, mukhang meron talagang kaduda-duda na nangyari kung siya ay may refilling operations sa isang residential zone. Ngunit meron din sigurong kapabayaan dahil hindi naman sumasabog ng ganun-ganun na lamang po ang tangke ng LPG. At kung merong illegal na nangyari at kung may kapabayaan, alam naman natin, kailangan panagupitan ang mga danyos na nagresulta sa ganitong sitwasyon. Una na dyan ay actual damages ng lahat ng nawala o nasira dahil sa pagsabog na yan. Dagdag pa dyan ang fines and penalties kung illegal ang refilling operations niya. This reminds me of an old case na umabot sa Korte Suprema ng involved. Well, ito naman fast food stall. Pero napatunayan ng Bureau of Fire Protection na ang naging sanhi ng sunog ay dahil LPG ng isang stall na sumabog at nagkaroon nga ng sunog. At dahil dito, kumalat ang apoy at nasunog ang mga katabing food stall. Nanalo ang mga kapitbahay na stall sa pagkubra ng damages. Analogously, may kaso din isang gasolinahan naman kung saan nag-umpisa ang sunog at nadamay ang mga kapitbahay. Naging successful ang kaso na to, nakita ng korte na may pagkukulang ang gasolinahan at ito ay nahusgahan na kailangan bayaran ang mga naging kawalan ng mga nasunugan. According to that basic rule, na kailangan panagutan ang mga consequence ng negligence. Ang malungkot lamang ay kahit na magkaroon ng finding na talagang may kasalanan ng may refilling station na yan at kailangan bayaran ang danyos ng mga kapitbahay, ay mukhang wala namang magiging sapat na pambayad ang lahat ng nawala sa pagsabog na yan. So dapat nating sundin ang mga batas, lalo na sa pag-handle ng dangerous substances. Sa mga kapitbahay naman, kung meron na kayong nakitang suspicious activity, maraming LPG tank sa kapitbahay, i-report agad sa barangay or better yet, sa Bureau of Fire Protection para ma-check na agad at patanggal kung may dangerous illegal activity na nangyayari. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.